Ang quest window ay nagbigay abiso na kinokopya si Doyon Kim. Nagbigay abiso rin ito na hindi maaaring gumalaw si Doyon at ang subject habang nagaganap ang proseso ng pagkopya. Habang kinokopya si Doyon Kim, nagbigay ng pagbati. Umupo si Doyon sa sahig. Nag-abiso ang quest window na matagumpay na nakopya si Doyon Kim. Tinanong niya kung ayos lang si Doyon, at sumagot ito na ayos naman siya, ngunit parang may biglang pumulupot sa kanyang katawan. Tinanong niya kung maaaring iyon ang Blade of Frost. Nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin nito ng Blade, at sinabing baka sobra na itong naglalaro ng video games. Nagtaka siya kung ano ang gagawin kung makita ni Doyon ang copy cloud, at muling nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito ng pakiramdam na nakatali. Iginiit ni Doyon na seryoso siya dahil parang may pumulupot nga sa kanya. Nag-isip siya kung nakita ba ni Doyon ang copy cloud at humingi ng paliwanag. Tinanong ni Doyon kung iniisip niyang haunted ang kanilang bahay. Pagkalipas ng ilang sandali, nakaupo si Doyon kasama ang kanyang mga kaibigan at ipinaliwanag ang nangyari, iginiit niyang imposibleng haunted ang kanilang bahay. Sinabi ni So-hyang na baka nagkamali lang siya. Tinanong niya kung ganoon nga ba ang iniisip ni So-ha, at sinagot siya nito na walang totoong multo. Samantala, si Suyon Kim ay nakaupo sa kama, hawak ang copy cloud, at nagtataka kung anong klaseng card ito at kung ano ang layunin ng pagkopya ng isang tao. Nagbigay abiso ang quest window na maaari na niyang i-paste si Doyon Kim. Sinabi niya, paste Doyon Kim, at nagpa siyang subukan ito. Nagbigay abiso ang quest window na ipinapasa si Doyon Kim. Nagulat siya nang makita ang copy cloud na nagsisimulang magbago ng anyo at nagtanong, ano ba ito? Ang copy cloud ay naging kasing anyo ni Doyon. Dali-dali siyang lumabas upang tingnan si Doyon. Sinabi ni Doyon sa kanyang mga kaibigan na mayroon siyang naisip na ideya, gumawa sila ng TikTok kasama ang multo. Tinanong ni So-hyang kung magpapakita ang multo sa video. Tiniyak ng maikli ang buhok na babae na nagbibiro lang siya. Bumalik si Suyon Kim, isinara ang pinto, at nakita ang clone na si Doyon. Nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang ilong nito, na pagtanto niyang kaya niya itong hawakan. Napaisip siya na talagang nakakakopya ito ng tao at nagtanong kung ibig sabihin ba nito na nakikita rin ng iba ang kopya. Nag-alala siya kung ano ang mangyayari kung siya ay mahuli. Nagbigay abiso ang quest window na ang copy cloud ay naiinis. Sinampal siya nito sa mukha. Nag-abiso ang quest window na natuwa ang master sa isang sampal. Sinabi niya na sampalin din ang kabilang pisngi at nagtanong kung ano ang nangyayari. Nag-abiso ang quest window na nagpasya ang copy cloud na bumalik sa card. Nagsimulang maglaho ang clone na si Doyon. Nagtaka siya kung para saan niya gagamitin ang card na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, si Suyon Kim ay nakaupo sa silid-aralan at iniisip na sa wakas ay nakakuha siya ng diamond card, ngunit ang nagagawa lang nito ay mag-copy at paste ng mga bagay. Iniisip niya kung bakit tinawag itong diamond card gayong parang walang silbi. Pinag-isipan niya kung ano ang dapat gawin sa kopya ng isang tao at napagtanto na kung may dalawang kapatid na babae siya, mas lalo lang siyang maiinis ng 2 beses. Naalala niya kung gaano siya kasaya nang makatanggap ng gantimpala na diamond card at hindi makapaniwala na napakawalang silbi pala nito. Bigla na lang lumitaw si Hyandang sa harap niya. Napasigaw si Suyon, sinabing muntik na siyang mamatay sa takot. At nagbiro na dapat magpa-eyebrow tattoo si Hyandang o kahit ano. Ibinigay ni Hyandang ang masamang balita. Tinanong ni Suyon kung ano ang masamang balita. Ipinaliwanag ni Hyandang na ang East Gangbok High ay gumagalaw na. Nagtanong si Suyon kung ano ang ibig niyang sabihin. Ibinunyag ni Hyandang na si Yehan ay nagpadala ng grupo ng kanyang mga tauhan upang sakupin ang West Gangbok High. Ang leader ng grupo ay si Gentik, na ikalima sa ranggo ng East Gangbok High. At kilala sa lugar na iyon bilang isang napakalakas na mandirigma. Ipinaliwanag niya na ang vice leader ay si Doeok Kang, na ika-13 sa ranggo at mas malakas kaysa kay Di Shenhuan, ang lalaking pinabagsak ni Suyon Kim. Ang 2 alalay na kasama nila ay mga bihasang mandirigma rin. Sa kasalukuyan, walang sinuman sa West Gangbok
Ang may kakayahang harapin ang mga taong iyon. Binigyang diin niya na kung makikipaglaban sila sa grupong iyon, sa kasalukuyang estado nila, 0% ang tsansa nilang manalo. Pinag-isipan ni Suyan Kim kung ano ang dapat niyang gawin. Isang grupo mula sa East Gangbok High ang paparating. Mas malakas pa kaysa kay Daesung Hwang, na natalo lang niya dahil swerte siya. Nagtanong siya sa sarili kung kaya ba niyang talunin ang mga iyon. At kung ang pagtalo sa kanila ay sapat na upang masolusyonan ang problema. Nabalisa siya sa posibilidad na bumalik si Yi-han. Dahil tiyak na hindi niya iyon kakayanin. Lalo na't ito lang ang mga attack cards na meron siya. Iniisip niyang baka may paraan upang makakuha ng mas maraming attack cards. Siguro, mahanap niya ang Sancho at ang mga kasama nitong siga sa parke. Pero wala siyang ideya kung kailan sila muling magpapakita. Kahit pa makita niya sila, walang kasiguraduhang magreresulta iyon sa panibagong side quest. At hindi sapat ang oras. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo siya sa lupa. Hawak ang kanyang ulo, at sinabing, wala nang paraan para maging mas malakas pa siya. Sa maliit na oras na natitira, dumating si Hajun at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya roon. Napansin na hindi naman siya naninigarilyo. Isinasaalang-alang niyang hilingin kay Hajun na tulungan siyang mag-ensayo. At sinabi niyang may pabor siyang hihilingin dito. Kaagad na tumanggi si Hajun. Iniisip niya na hindi pa nga siya nagsasabi ng kahit isang salita. Kaya napagpasyahan niyang huwag nang ipilit. Sa isip niya, baka sakaling gumana ito. Samantala, si Doyok Kang, ika-13 sa ranggo ng East Gangbok High, ay dumating upang makipagkita kay Jin Taek. At binati ito, sinabing matagal na silang hindi nagkita. Sumagot si Jin Taek na nagtataka siya kung sino ang bumisita sa kanya. Tinanong ni Doyok Kang kung nag-e-eksperimento siya. Sumagot si Jin Taek na hindi niya iyon tatawaging eksperimento. Parang nag-e-eksperimento lang siya ng kaunti. Ipinaliwanag niyang sinubukan niyang paghaluin ang kung ano-ano. Ngunit sa tingin niya hindi sila kikita ng maayos mula rito. Hindi niya rin alam kung paano ginagawa ng mga taga South Gangbok. Ang mga iyon, pinuri niya si Saek Kang, sinasabing matalino ang gagong iyon. Binanggit niyang narinig niya na balak nilang pabagsakin ang West Gangbok. Kinumpirma iyon ni Doyok Kang. Napansin ni Jin Taek dapat si Yi-han na ang tumapos noon. Habang naroon siya, ngunit gusto nitong ipasa ang trabaho sa iba. Tinanong niya kung kailan gustong pumunta ni Doyok Kang. Sinabi ni Jin Taek na alam niya ang estilo ni Yi-han. At sinabi niyang pupunta na sila ngayon. Samantala, si Suyan Kim ay nakatayo sa harap ni Hajun-gu at umatake dito. Nag-abiso ang quest window na nagbitaw siya ng jab. At ang skill level ng jab niya ay tumaas. Naisip niya na tumataas ang kanyang skill level. At nagpasalamat sa pagtanggap ng suntok, o sa halip. Nagpasalamat siya sa Copy Cloud. Ipinakita ng quest window ang kakayahang ranggo ng Hajun-gu Copy Cloud. Napaisip siya kung gaano siya nawalan ng pag-asa. Nang sabihin ni Hajun na ayaw nitong tumulong sa kanya. Napagpasyahan niyang hindi niya kailangang hayaang suntukin siya nito mula ngayon. Iniisip niyang maaari na niyang pigilan ang suntok nito. At hindi niya talaga kailangan si Hajun para tulungan siya. Pwede niyang kopyahin si Hajun bilang training dummy. Upang maitaas ang kanyang mga kakayahan. Nag-abiso ang quest window na dahil sa lakas ng kalaban. Ang kanyang skill level ay tataas ng malaki. At ang kanyang straight punch skill level ay tataas din ng malaki. Naniniwala siyang kaya niyang maging mas malakas pa. At muling umatake sa cloud. Nag-abiso muli ang quest window. Nag-abiso ang quest window na ang kanyang jab skill level ay tumaas ng malaki. Iniisip niya na ito ang kapangyarihan ng Diamond Card. At naririnig niya ang tunog ng kanyang pag-level up. Nag-abiso ulit ang quest window na ang kanyang spinning back kick skill level ay tumaas ng malaki. At muli itong nag-abiso na ang kanyang straight punch skill level ay tumaas. Sa wakas, nag-abiso ito ng pagbati. Ang straight punch ay nasa D-rank na. Samantala, sa Gangbok Girls High School, kasama ni So Hayang ang kanyang mga kaibigan. Tinanong siya ng isang long-haired girl kung ano ang gagawin niya ngayong araw. Binanggit nito na may binabasa siyang libro ngayon.
At uuwi siya upang tapusin iyon. Nagtanong ang short-haired girl tungkol sa isa pang libro. Nagkomento ang long-haired girl na sobrang bibliophile niya. Tumawa ito at sumang-ayon, sinasabing, oo, sobra. Sinabi ni So Hayang na tigilan na nila iyon dahil nakakahiya. Sa mga sandaling iyon, nakita sila ni Doyo Kang. At nagkomento ito na ang Gangbok Girls High ay talagang may pinakamagaganda. Masaya siya na dumaan sila roon. At sinabi, para kang nasa handaan para sa mata. Sumang-ayon ang black-haired boy, sinabing, oo naman. Iminungkahi ni Doyo Kang na dapat silang magdala ng mga babaeng katulad nila. At tinanong kung paparating na si Jenkek. Kinumpirma ni Doyo Kang na paparating na nga si Jenkek. Sinabi niyang dapat silang gumalaw na. Dahil bahala na si Jenkek kay Ha-jin-gu. At tinanong kung kaya nitong harapin si Suyan Kim. Si Doyo Kang ay idiniin ang sigarilyo sa dila niya at sinabing, please. Iginiit niya na si Suyan Kim ay bahagya lamang natalo si Disyun Hwang. At kung magkakaroon ng rematch, mananalo si Disyun Hwang. Dinagdag niya na winasak niya si Daesung Hwang. At kung hahamunin siya ni Suyan Kim, bubugbugin niya ito hanggang sa mapunta sa emergency room. Nagkomento si Doyo Kang na tama naman iyon pero, hindi ba sayang na hanapin agad si Suyan Kim? Tinanong niya kung gusto nilang gawin ang ibang bagay muna. Sa kabilang dako, iminungkahi ng long-haired girl na maglibang muna sila ng kaunti. Samantala, naglalakad si Suyan Kim sa daan kasama si Kuza at Hai Andang. Nagkomento si Hai Andang na mukhang napaka-intimidating ni Suyan ngayong araw. Tinanong ni Suyan Kim kung talagang ganun ba. At sumagot si Hai Andang ng oo. Sinabing naglalabas ito ng kakaibang aura ng kumpiyansa. Nag-isip siya kung nag-e-ensayo ba si Suyan o may ginagawa. Sumagot si Suyan Kim na bigla na lang niyang naiisip. Nadurugan ang isang poste ng telepono nang walang dahilan. Dinagdag niya na kahit ang banta ng pagkakuryente ay hindi siya mapipigilan. Biglang may batang tumakbo papunta sa kanila. Tinatawag si Suyan at sinabing may emergency. Iniisip niya kung bakit lahat ng bagay ay emergency para sa batang iyon. Ipinaliwanag ni Hangdong na siya ang official messenger ng West Gangbok High. Sinabi nitong kaka-receive lang niya ng balita, na may grupo mula sa East Gangbok High sa lugar, at narinig niyang nang haharas sila ng ilang mga estudyante doon. Iminungkahi ni Suyan Kim na tawagan nila ang pulis. Tinanong niya kung ano ang dapat nilang gawin at kung dapat ba silang tumulong. Tinanong ni Suyan Kim kung bakit nila gagawin iyon at sinabi na, baka may hawak silang mga hostage. At wala naman talagang dahilan para isugal nila ang pagtulong. Sumang-ayon si Pyong Lee, tinawag itong isang matalinong desisyon. Pagkatapos ay nagtanong si Suyan Kim kung sino nga ba ang mga idiot na iyon. Na kanilang hinaharas. Sumagot si Kyung Lee, sinasabing iniisip niyang. Inaabala nila ang ilang mga babae mula sa Gangbok Girls High School. Nakilala sa pagkakaroon ng mga estudyante, na binubuo ng pinakamagagandang babae sa buong Gangbok. Idineklara ni Suyan Kim na ngayong gabi. Kakain sila sa impyerno. Sa sandaling iyon, dumating si Diking Hwang at tinanong kung saan sila pupunta. Nang ganoong kabilas, tinanong ni Hai Andang kung ano ang ginagawa ng idiot na iyon doon. Ipinaliwanag ni Desaikong na dahil kay Suyan Kim, siya ang naging trampulan ng tawanan sa East Gangbok. Kaya narito siya ngayon upang bawiin ang kanyang reputasyon. Tinanong ni Hai Andang kung ano ang dapat nilang gawin. Binanggit na mukhang narito siya para makipag-away. Sinabi niya na maaari nilang harapin siya roon. Hindi sumang-ayon si Suyan Kim. Iminungkahi na ang dalawa sa kanila ay mauna na papunta sa Gangbok Girls High. Nagkomento si Deong Hwang na nasa panganib ang mga magaganda. Kinilala ni Hai Andang ang makatwiran niyang punto. At pinaalalahanan si Suyan na mag-ingat. Tinanong ni Daesung Hwan kung nagbibiro ba ito ngayon. At iginiit na hindi niya ito matatalo ng mag-isa. Sinabi niyang baka nagulat lamang siya noong nakaraan. Nang dumating si Ha-jin-gu. Pero dapat napagtanto na niya noon ang pagkakaiba sa kakayahan nila ni Suyan. Tinanong niya kung naghihintay si Suyan kay Ha-jin-gu. Para iligtas siya tulad ng ginawa nito noong nakaraan. Sumagot si Suyan Kim na hindi darating si Ha-jin-gu.
Nagtaka si Deong Juan kung ano ang nangyayari. Sinabing maaari na niyang harapin si Suyan mag-isa. Nagtanong siya kung bakit biglang kumpiyansa si Suyan. Samantala, si Doyo Kang at ang kanyang grupo ay inaabala si So Hang at ang kanyang mga kaibigan. Itinulak ni Doyo Kang si So Hang gamit ang kanyang daliri at sinabing, "Halika, hindi ba busy ang mga babae?" Iminungkahi niyang mag-hangout muna sila at tumawa. Sinabi niyang mag-party sila ng 3 oras. At sila na ang magbabayad. Sabay tanong kung magkano ang halaga nila. Nagkomento ang brown-haired boy na hindi nila inakala na mayroon pa ring mga tao sa panahon ngayon na nanghaharas ng mga babae sa ganitong paraan. Sinabi niyang ni sila mismo ay hindi inaasahan iyon. Hiniling ni So Huayang na malaman kung bakit nila iyon ginagawa. At sinabihan silang umalis sa kanilang harapan. Nagkomento si Do Yuking na sobrang ganda niya, na parang isang K-pop idol. At napaka-pretty. Inilapit niya ang kanyang kamay sa buhok nito. At tinanong kung bakit hindi na lang sila magtrabaho kay Yia. Tinanong ni So Huayang kung ano ang ginagawa nito. Dumating si Hai Andang at sinabihan si Do Yuking na tumigil. Tinanong ng black-haired boy kung sino iyon. Kinilala ni Do Yuking si Hai Andang mula sa West Gangbok High. At tinanong kung paano nito nalaman na naruroon sila. Nagpahayag siya ng hindi makapaniwala. Tinawag itong idiot, at tinanong kung hindi ba ito junior nila. Naisip ni Hai Andang, anong nangyayari? Bakit ang dami nila? Sabay-sabay silang lumapit sa kanya para makipaglaban. Tinanong ng isang binata kung mag-isa lang ba siya roon. Tinanong naman ng brown-haired boy kung gusto ba niyang mamatay. Naisip ni Hai Andang Lee kung ano ang dapat niyang gawin. Kung hihintayin ba niya si Suyan Kim. Nagkomento siya, tinitingnan ng maliit na idiot na iyon na naghahanda ng fighting stance. Na walang respeto para sa kanilang mga nakatataas. Iminungkahi ni Hai Andang Lee na subukan nilang magtiis, at huminto sila. Nagtaka siya kung bakit hindi sila umaatake. At inisip kung natatakot ba sila sa kanya. Binanggit ng isang brown-haired boy ang pangalawang pinakamalakas na mandirigman ng West Gangbok. Na nakipaglaban daw kay Suyan Kim. Sa isang epic na labanan na tumagal ng 3 araw at 3 gabi. Ang baguhang mandirigma, na kilala sa West Gangbok ay tinawag na The Lieutenant. Kinilala siya bilang Kuza, na mas kilala sa bansag na El Diablo. Nagulat ang long-haired girl sa pagdating ni El Diablo. Binanggit naman ng short-haired girl, na tinatawag daw talaga siyang El Diablo. At nagtanong kung nandito siya para iligtas sila. Nagkomento ang long-haired girl na siguradong napakagaling niyang mandirigma. Sinabi ni Hai Andang Lee na malaki ang nagawa niyang pagkakamali. At hindi na sana siya nag-alala. Lalo na ngayong narito na siya. Idinagdag niya na hahayaan na niyang sila na ang bahala rito. Nagulat ang isang kasapi ng gang ni Doyo Kang sa pagdating ni Kuza. Lumapit si Kuza, at ngumiti sa kanya si Hai Andang Lee. Nagkomento ang brown-haired boy na inilagay nito ang mga kamay sa bulsa. At tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. At kung nangangahulugan bang hindi niya kailangang gamitin ang kanyang mga kamao laban sa kanila. Sinabihan niya itong huwag magpakakampan. At binanggit niyang narinig niyang mayroon siyang fist power-up technique. Na maaaring ginagawa nito ngayon. Hinimok niya itong magsalita, dahil hindi na niya makayanan ang tensyon. Sabay-sabay silang umatake, sinabing kahit gaano man siya kalakas. Maaari nilang pagurin ito kahit kaunti. Dumating si Suyan Kim at humingi ng paumanhin dahil nahuli siya. Ipinaliwanag na kinailangan niyang patumbahin ang isang nakakainis na langaw. Samantala, si Diking Huang ay nakahandusay sa sahig at walang malay. Nagmuni-muni na natalo siya. Ipinunto niya na ibang-iba na si Suyan Kim mula noong huli silang naglaban. At inakala niyang tiyak na matatalo niya ito sa isang rematch. Nagtaka siya kung paano naging ganito kalakas si Suyan Kim sa napakaikling panahon. Ipinahayag ni Doyo Kang ang presensya ni Suyan Kim mula sa West Gangbok High. Nagpalitan ng clap sina Suyan Kim at Kuza. Nagkomento si Kuza na nasira ang kasiyahan niya. At hahayaan niyang si Suyan Kim na ang bahala sa mga peste. Nagpasalamat si Suyan Kim. Ipinapakita na naiintindihan niya ang mangyayari. Tinanong ni Doyo Kang kung si Suyan Kim ang nagpabagsak kay Deong Huang.
Pagkatapos ay nagbigay ng masamang balita. Sinasabing mas malakas siya kaysa kay Deong Huang. Sinuri ni Suyan Kim ang ranggo ng kanilang mga kakayahan gamit ang quest window. Tinanong niya kung bakit nakatayo lang sila, at iniutos na sugurin siya. Sabay-sabay silang umatake, at naghanda si Suyan Kim para sa kanyang counterattack. Ang eksena ay bumalik sa isang flashback, kung saan nakaupo si Suyan Kim sa bubong. Hawak ang mga card at sinusuri ang kanyang progreso. Nagkomento siya, tingnan natin kung gaano na ako kalaki ang na-level up. Napansin niyang ang kanyang jab, spinning back kick, at straight punch ay nasa B-rank na. Nakita rin niya na may opsyon kapag naabot ang mataas na ranggo. Napansin niyang nagbago rin ang pangalan ng mga teknik. Ang mga attack cards na red jab, red straight punch, at red spinning back kick ay pawang nasa rank B. Ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan, at umatake siya. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Ipinabatid ng quest window na may bagong side quest na nalikha. Labanan at talunin si Doyokang, na ika-13 sa East Gangbok High, na may gantimpalang isang silver card. Ipinahayag ni Suyan Kim na wala siyang interes sa maliliit na kalaban. At sinabi niyang bumalik si Yihan Han. Ipinabatid ng quest window na nagsisimula na ang quest. Isang binata ang lumapit upang umatake at nagkomento, na iyon ay hindi kaaya-aya. Ipinabatid ng quest window na nagbitaw siya ng straight punch. Sinabi niya na ang kamao niya ay amoy laway. Isa-isang inatake ni Suyan Kim ang mga kalaban. Isa pang binata ang sumubok umatake mula sa likuran. Ngunit sinuntok siya ni Suyan Kim. Nagulat ang lahat ng mga babae sa galing ng kanyang mga galaw. Nagkomento si Doyokang na hindi masama. At gaya ng inaasahan mula kay Tank Top Suyan. Nakikita niya ngayon kung gaano kalakas si Suyan Kim. At nagpasya siyang umatake. Sinasabing ang lakas nito ay kapantay lamang ni Di Siyang Ewong. Ang eksena ay bumalik sa isang flashback. Tinanong ni Doyokang kung si Suyan Kim ay mas mahina kaysa inaasahan. Sinabi ni Di Hong Huang na oo, tama iyon. Kung maglaban silang muli, tiyak na mananalo siya, at dahil dito, walang duda na hindi ito isang napakahusay na mandirigma. Idinagdag niya na maaari lamang manalo si Suyan Kim sa pamamagitan ng ambush. Ngunit kahit ganoon, hindi siya maaaring maging kampante rito. Dahil doon siya natalo nito. Sinabi niya, walang kaso, kahit gaano ako maging kampante. Hinding-hindi ko matatalo ng ganito. Nagpasalamat si Doyokang sa impormasyon. Sinabi niyang, mahina si Suyan Kim. Ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan. Habang inatake ni Suyan Kim si Doyokang. Ipinabatid ng quest window na nagamit niya ang spinning back kick. Naisip ni Doyokang na sinabing mahina siya. Ngunit kung ito ang mahina, ano pa ang malakas? Ipinabatid ng quest window na ginamit niya ang To the Moon card. Pinanood niya ang mataas na talon ni Suyan Kim. At inisip niya na napakabilis nito. Parang lumilipad. Ipinabatid ng quest window na ginamit niya ang maximum capacity card. Inalala niya ang ekspresyon sa mukha ni Suyan Kim. At nakaramdam siya ng inis. Sinuntok ni Suyan Kim si Doyokang sa mukha. At ipinabatid ng quest window na ito ay isang critical hit. Bumagsak si Doyokang sa lupa na walang malay. Sinabi ni Suyan Kim, anuman ang gagawin ko, ayaw ko talagang gumamit ng dahas sa harap ng mga babae. Ipinabatid ng quest window na tapos na ang quest. At nakatanggap siya ng isang silver card. Humarap si Suyan Kim sa mga babae at tinanong kung nasaktan sila. Sinabi ni So Hyung na ayos lang sila, salamat. Nagpasalamat muli ang long-haired girl. At iminungkahi kay So Hyung na umalis na sila. Habang hawak ang kanyang braso, yumuko ang short-haired girl at sinabi nilang aalis na sila. Pagkatapos, binanggit niya na narinig na niya ang mga balita tungkol kay Suyan Kim. Na sinasabing kumakain daw ito ng mga bangkay ng mga natalo niya. Tinanong ni Suyan Kim kung maaari bang sabihin sa mga babaeng iyon. Na naririnig niya ang lahat ng sinasabi nila. Sinabi ni Hai Andong Lee na gagawin niya. Tinanong ni So Huayang kung maaari bang makuha ang kanyang numero, habang iniaabot ang telepono kay Suyan Kim.
Tinanong niya kung hindi ba siya isa sa mga kaibigan ni Dayon. Tinanong naman ng long-haired girl kung ano ang sinasabi niya. At sinabi, ito si Suyan Kim na pinag-uusapan natin. Sinabi niya na narinig niyang mahilig daw ito sa pagdukot ng mga babae at pagtatali sa kanila, na isa raw itong ganap na sadista, at narinig na nila ang lahat ng mga chismis tungkol sa kanya. Sinabi ni So Hwayang na oo, narinig na niya, ngunit nais pa rin niyang magpasalamat. Sinabi ni Suyan Kim, nakupo, nakakatuwa naman yan. Iminungkahi ni Kajujo na itigil na nito ang sinasabi at sabihin na kung anuman ang nais niyang sabihin sa kanya. Sumang-ayon si Suyan Kim at ibinigay ang kanyang numero. Nakahiga si Dojok Kang sa lupa at nagbabala, mag-enjoy ka habang kaya mo pa. Tinanong siya ni Suyan Kim kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot ito na ang mga araw niya ay bilang na. Tinanong ni Kusa kung ano ang kahulugan yun, at itinapak ang paa niya sa dibdib nito. Sinabi niyang siya ang kilalang Kusa, na tinatawag ding El Diablo. Ipinapalagay niyang narinig na ni Suyan Kim ang tungkol sa kanya, at si Jin Park, ang ikalimang pinakamalakas na mandirigma ng East Gangbok High, na paparating matapos talunin si Ha Jin-gu. Samantala, si Ha Jin-gu ay nag-eehersisyo nang dumating si Jin Park. Sinabi ni Ha Jin-gu sa kanya na umalis, dahil kailangan niyang mag-ehersisyo. Tinanong ni Jin Park ang layunin ng pag-eehersisyo, na si Suyan Kim naman daw ay natalo na siya. Ipinaliwanag niyang pinadala siya ni Yehan para masiguradong matatalo si Ha Jin-gu, at sila na ang bahala kay Suyan Kim. Sumagot si Ha Jin-gu na sinabi niyang huwag nang mag-alala tungkol sa kanya, ngunit ngayon, napakahina na raw niya upang matalo ni Suyan Kim. Sa tugon, bumaling si Ha Jin-gu at inatake si Jin Park, na nagresulta sa pagkakatamba nito. Tinanong niya kung iyon ba ang sinabi ni Yehan, at sinabing, perpekto, kailangan ko ng dahilan upang manatili sa tabi ni Suyan Kim. Iniutos niyang ipaalam kay Yehan na papunta na ang grupo ni Suyan Kim. Samantala, nakaupo si So Ha-young sa silid-aralan at nagbabasa ng libro, nang dumating ang kanyang ina at tinanong kung bakit hindi pa siya natutulog. Nagpaumanhin si Soha, ipinaliwanag na nagbabasa siya at hindi niya namalayan ang oras. Sinabi ng kanyang ina na inaasahan niyang ganoon si Soha, ang bibliophile. Sinabi ni So Ha-young na tigilan na iyon, dahil nahihiya na siya. Pinayuhan siya ng kanyang ina na huwag masyadong magpuyat. Samantala, bumalik si Suyan Kim sa kanyang kwarto at nahiga sa kama, nagmuni-muni sa kanyang mga tagumpay. Inisip niya na nanalo siya. Sa bilis ng kanyang progreso, baka magawa niyang talunin si Yehan. Ngunit pinag-isipan niya ang mga tauhan ni Yehan, na malamang ay gumagalaw bilang malaking grupo. Naisip niyang hindi niya kayang talunin ang lahat ng mga ito ng mag-isa, lalo na at ang natalo niya pa lang ay ang ika-13 pinakamalakas na mandirigma nila. Napagpasyahan niyang hindi niya sila kayang harapin ng sabay-sabay ng mag-isa. Siguro kailangan niya ng mas maraming tao sa kanyang panig. Ngunit bago iyon, dapat niyang tapusin ang kanyang quest. Ipinabatid ng quest window na kailangan niyang mag-recruit ng isa pang miyembro ng grupo. Naisip niya sina Kusa, Ha Jin-gu, at Hai Andang-li bilang 3 miyembro, kaya may natitirang isang bakanteng pwesto. Iniisip niya kung sino ang dapat niyang kunin bilang huling miyembro. Ginamit niya ang kanyang kakayahang maghanap sa paligid upang humanap ng isang tao, ngunit wala pa siyang mahanap na mapagkakatiwalaan. Biglang pumasok sa isip niya, baka magawa niyang tawagin ang ulap. Ipinabatid ng quest window na maaari niyang tawagin ang copy cloud. Iniutos niyang mag-transform ang ulap bilang tao. Ipinabatid ng quest window na matagumpay niyang natawag ang copy cloud. Ipinahayag niya ang kanyang kasiyahan, ngunit sinabi niyang hindi ito maaaring mag-transform bilang kapatid niya. Nag-transform ang copy cloud bilang si Dayon Kim, na naupo sa kanyang kondangan. Halos suntukin niya ito sa reaksyon, at inutusan niyang magbago bilang Hejunggu. Sinabi niyang ang mga kapatid ay mga kaaway talaga, at tinanong niya kung nakikinig ito sa kanya. Lumipat ito sa harapan niya, kaya nagdesisyon siyang magpatuloy. Iniunat niya ang kanyang kamay at inanyayahan ito na sumali sa kanyang grupo.
Ipinabatid ng Quest Window na ang Copy Cloud ay opisyal nang sumali sa kanyang grupo, na nagkumpleto sa requirement ng pag-recruit ng miyembro. Bilang gantimpala, nakatanggap siya ng isang gold card, at ang pangunahing quest ay natapos. Ipinagkaloob sa kanya ang isang gold card bilang gantimpala. Sinabi niyang kunin ang card. At inabisuhan siya ng Quest Window na nakuha na niya ang gold card. Ipinapakita ito, ang normal na card, na nagpapahiwatig na ang crew factor, ay nagpapahintulot sa gumagamit na i-level up ang mga miyembro ng kanilang crew. Ipinabatid ng Quest Window ang mga pagbati, at ipinapolem sa kanya na maaari na niyang i-level up ang mga miyembro ng kanyang crew. Pinagmasdan niya ang mga ranggo ng kakayahan ng mga miyembro ng kanyang crew. At napagtanto niyang maaari niyang i-level up ang mga ito. Pinindot niya ang screen at nagtanong kung paano niya ito may level up. At kung sila ba ay kumukuha ng karanasan kapag siya ay lumalaban. Ipinabatid ng Quest Window na ang mga miyembro ng crew ay maaari lamang i-level up gamit ang level up cards na maaari niyang makuha sa pamamagitan ng pagtatapos ng level up quests. Naiintindihan niyang maaari lamang niyang i-level up ang mga miyembro ng crew gamit ang level up cards, at nagtataka kung ang level up quests ay katulad ng side quests. Ipinabatid ng Quest Window na na-activate na ang mga level up quests. Nagdesisyon siyang malalaman niya ito kapag nakuha na niya ang kanyang unang level up quest. At nararamdaman niyang baka mas madali ito kaysa sa mga side quests. Plinano niyang isipin na lang iyon mamaya, at pinili niyang kunin muna ang kanyang card, na iniisip niyang hindi pa niya nakuha ang card na nakuha niya mula sa laban kay Doyout Kane. At iniutos niyang kunin ang card. Ipinabatid ng Quest Window na nakuha na niya ang card. Ang attack card na Boxing Weaving ay nagpapahiwatig na siya ay may kakayahang gumawa ng isang defensive technique na ginagamit sa boxing sa kasalukuyang skill F rank. Nagsimula siyang mag-practice. Ipinabatid ng Quest Window na ginamit niya ang Weaving technique at lumikha ng side quest. Nahanap niyang masaya ito. Ipinabatid ng Quest Window na kailangan niyang kumpletuhin ang isang boxing combination. Boxing Weaving 11 at Boxing Hook 0. Isa, na may gantimpala na isang gold card. Kinikilala niyang may mga side quests tulad nito, na nangangailangan niyang kumpletuhin ang isang boxing combination. Naisip niyang ang kailangan lang niyang kumpletuhin ang quest na ito ay ang hook. Attack card. Itinuturing niyang isang panganib ito. Ngunit nagdesisyon siyang subukan, dahil matagal na niyang hindi nagamit ito. Sinabi niyang Card Master, "Alright, let's go for broke." Nagdesisyon siyang ayusin ang kanyang mga card. At iniisip niyang itapon ang mga hindi niya ginagamit sa kasalukuyan. Pamuna siyang hindi niya yata gagamitin ang mga card na iyon. Kaya't baka mas mabuting pagsamahin ang mga bronze cards. Ipinabatid ng Quest Window na ginamit niya ang Card Master card. Sinabi niyang hindi niya makukuha ang card na nais niya sa unang subok. Kinikilala niyang hindi magiging madali ito. Ipinabatid ng Quest Window na nakakuha siya ng 2 silver cards. Sa pamamagitan ng pagsasama ng 4 na bronze cards, iniisip niya na hindi pa niya nasubukan na i-disassemble ang isang card. At nagtataka kung dapat ba niyang subukan ito ngayon. Naisip niyang marami siyang silver cards, at pinagsisisihan ang kanyang pagkatalo sa gamble. Kinikilala niyang baka makuha niya ang isang magandang card. Pagkaraan ng ilang sandali sa United Gangbok, lahat ng tao ay yumuko sa harap ni Suyan Kim at Kuza at binabati sila. Sinabi ni Hyandang Lee na, Tank Top Suyan at Kuza, na kilala rin bilang El Diablo, ay ipinakita na ang kanilang tunay na lakas sa mga tanga ng East Gangbok High. Tinanong ni Suyan Kim kung bakit sila binabati. Sinabi ni Kuza na sa susunod, dapat nilang tiyakin na hindi nila kailangang magdumihan ang kanilang mga kamay. Sinabi ni Hyandang Lee na ang kanilang nagawa ay, syempre dahil tinalo ni Suyan, si Doyen Kang ng East Gangbok, at ang teritoryo na nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa ay ngayon sa kanila. Tinanong niya ang tungkol sa mga teritoryo, na inihalin tulad ito sa isang laro ng Risk.
Ipinaliwanag ni Hyandang Lee na si Do Jung Kang ay namamahala sa tatlong mataas na paaralan: Sojin High, Doden High, at Jagang Tech. At ang mga paaralang iyon ay ngayon nasa ilalim ng awtoridad ni Sojun. At pinagmumuni-muni niya kung gaano ito kaganda. Tinanong ni Suyan Kim kung ano ang mangyayari kay Yihan. At kung makikialam ito, ngayon na kinuha na ni Suyan ang bahagi ng kanyang teritoryo. Sumagot si Hyandang Lee na dapat may pagkakataon silang huminga. Kahit sa ngayon, tinanong ni Suyan Kim kung ano ang ibig sabihin ng pagkakataong huminga, at kung bakit ito naroroon. Ipinaliwanag ni Hyandang Lee, sinabi niyang nakipag-ugnayan siya sa South Gangbok High. Tinanong ni Suyan Kim kung ano ang ibig niyang sabihin. Samantala, sa Music Town, nakaupo si Yehan na may sigarilyo sa bibig at tinanong kung natalo na sina Jen Park at Doyok Kang. Kinumpirma ng batang may pulang buhok na ang mga paaralang nasa ilalim ng pangangasiwa ni Doyok Kang ay ibinigay na sa West Gangbok at tinanong kung ano ang gagawin nila ngayon. Tinanong ni Yehan kung ano ang ibig niyang sabihin, at iginiit na kailangan nilang pumunta doon agad. Sinabi niyang naiintindihan niya at maghahanda na siya. Pagkatapos, isang batang lalaki ang pumasok sa silid, tinawag ang pangalan ni Yehan at pinaalalahanan siya tungkol sa isang emergency. Ang South Gangbok High ay nagmobilize, at mukhang nalaman ni Saik Kang na natalo ang kanilang mga tao kay Suyan Kim at sinusubukan niyang magpasimula ng digmaan. Sa ganitong kalagayan, sila ay maaatake mula sa kanlurang bahagi at mula sa timog. Tinanong ng batang lalaki kung ano ang gagawin nila. Inutusan ni Yehan na ipadala ang kanyang pangalawa sa West Gangbok, at pinaalalahanan silang huwag makipaglaban, kundi mas mabuting bantayan na lamang sila. Dahil mahina si Suyan Kim, sinabi niyang kaya niyang talunin si Suyan Kim anumang oras na gusto niya, ngunit una niyang balak durugan si Sishok Kang. Samantala, si Suyan Kim ay nakikisalamuha kay Hyandang Lee at binabalikan ang mga nangyari. Sinabi niyang magaling siya at tiniyak na gumawa siya ng mabuti. Iniisip ni Suyan Kim na isang magaan na bagay ito, dahil hindi pa siya sapat na malakas upang manalo sa laban-laban kay Yehan. Habang abala si Yehan sa South Gangbok, plinano niyang mag-ensayo at magtapos ng mga quests upang maging mas malakas. Iminungkahi ni Kyungdong Lee na ngayon na mayroon silang kaunting libreng oras, dapat nilang ituon ang pansin sa pagpapalakas ng kanilang posisyon sa loob ng West Gangbok. Tinanong ni Suyan Kim kung ano ang ibig niyang sabihin, nagtataka kung tinutukoy niya ang pag-recruit ng mga miyembro upang sumali sa kanilang crew. Sinabi ni Hyandang Lee na isang posibilidad iyon, ngunit ang tinutukoy niya ay iba. Binanggit niyang kamakailan lang ay pinalawak niya ang kanyang teritoryo. Isang batang babae na may mahabang buhok ang nakarinig sa kanila, at tinanong ang kanyang mga kaibigan kung narinig na nila ang mga tsismis tungkol kay Suyan Kim, na sinasabi na hindi raw siya nagpapaligo matapos magdumi. Binanggit ni Hyandang Lee ang ilang mga problema na maaaring lumitaw dulot nito. Ang tatlong mataas na paaralang pinamamahalaan ni Doyok Kang ay ngayon ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Ngunit hindi tiyak kung ang mga estudyante roon ay sumusuporta sa kanya. Ipinaliwanag niyang ito ay nangangahulugang maaaring maglunsad sila ng isang pag-aal sa anumang oras, at tinanong kung ano ang iniisip ni Suyan Kim tungkol sa pagbisita sa mga paaralang iyon ng personal at ipakita sa kanila kung sino ang boss. Ipinabatid ng quest window na isang level-up quest ang nalikha, na ang layunin ay ipakita ang dominyo sa mga paaralang nasa ilalim ng kanyang awtoridad, Sojin High Schools 01, Doden High Schools 01, at Jagang Technical Schools 01. Ang gantimpala ay isang mas mataas na level-up card para sa lakas, bilis, at tibay at isang mas mataas na random attack card. Iniisip ni Suyan Kim na ganito nga ang mga level-up quests, at ngayon ay magagawa na niyang sanayin ang kanyang crew. Sinabi niyang, okay, gawin natin iyon agad. Tinanong niya kung magsisimula sila sa Sojin High School. Sumang-ayon si Hyandang Lee at sinabi niyang tingnan siya sa harap niya. Kaya tumayo si Hyandang at nagbigay galang. Tinanong ni Suyan Kim kung siya ba ay mula sa nakaraang araw. At kung ano ang ginagawa niya dito. Ipinaliwanag niya na nagplano siya kasama si Doyun pagkatapos ng klase.
Nang araw na iyon, napagtanto ni Suyan Kim na siya ay kaibigan ni Dayon. Kaya't kinumpirma ni Soha yung to. At sinabi niyang magsaya sila at huwag magpuyat. Sumang-ayon siya at tinanong kung bakit hindi siya tumugon sa kanyang mensahe. Ipinaliwanag niyang nagpadala siya ng mensahe. Ngunit wala siyang natanggap na sagot mula sa kanya. Pinagtatawanan siya ni Hyandang Lee. Tinawag siyang hanggal dahil iniwan niyang wasak ang mga pusong nagmamahal sa kanya. Kinikilala ni Suyan Kim ito at nagsabing gusto lang niyang makakuha ng sagot. Sinabihan ni Suyan si Soha yang na see you later at ganun din ang sagot ni Soha. Nakita ni Baek Cheran ang ganap at napasabi ng what the hell. Samantala, sa Siagan High School, ilang mga batang lalaki ang nakaupo sa sahig at nagpapalipas ng oras. Tinanong ng isang bata kung ano ang gagawin nila ngayon. Binanggit niyang natalo si Doyok King. At nagtataka kung nangangahulugan ba iyon na kailangan nilang sundan ang West Gangbok ngayon. Nagkomento ang isang batang may itim na buhok na narinig niya, na ang tank top Sejong ay nakakatakot na parang impyerno. Iminungkahi niyang ang tamang gawin ay sumama sa kanya, dahil natalo si Dojo Kang. Biglang nagsindi ng sigarilyo si Jin Soo-jang, ang pinakamataas na leader ng Siagen High. Hininto sila ng pinuno ng paaralan at pinagsabihan silang magsara ng bibig. Inaasahan niyang mananatili silang tapat kay Ye Han. Hanggang sa huling sandali, binigyan niya sila ng bantana kung si Suyan Kim, o sino man ang maglakas loob na magpakita dito, papatayin niya ito. Dagdag pa niya, maaari silang sumama kay Suyan Kim, kung gusto nila, at magpapakilala siya ng gulo sa kanila. Agad na nagsabi ang batang may pulang buhok na nagbibiro lamang sila. Napa-rating si Suyan Kim kasama si Hyandang Lee, at tinanong kung sila ba ay mula sa Sojang High. Tinanong kung ano sila, mga oso o anuman. At kung bakit ang lugar nilang pinagpupulungan ay nasa bundok. Ipinakita ng quest window na ginamit niya ang Weaving technique. Inatake ni Suyan Kim si Jin Soo-jang. Nagtangkang gumanti si Jin Soo-jang at sinabi niyang kontrahin ito. Nagkomento si Hyandang Lee na ito ay isang surprise attack. At lumalaban siya ng mas marumi kaysa kay Suyan Kim. Ipinakita ng quest window na naghagis siya ng hook. Inatake ni Suyan Kim si Jin Soo-jang sa tiyan. At nagkomento na magagamit ng mabuti ang mga hook. Nag-shift ang eksena sa isang flashback. Naupo si Suyan Kim sa kanyang kama at sumigaw. Narito na, nakuha na niya ito. May lumitaw na card sa harap niya at tinukoy niya ito bilang hook card. Ipinaliwanag niya ang pagkabigla sa dami ng pagsubok bago makuha ang card na ito. Pinagmuni-muni niya ang proseso ng pagsasama at paghihiwalay ng mga card. At napagtanto niyang nasayang ang mga card na hindi niya ginagamit. Kabilang na ang Hit Those High Notes card. Aminado siya na hindi naman niya iyon ginagamit kamakailan. Ipinakita ng quest window na natapos niya ang boxing combination. Boxing Weaving 11 at Boxing Hook 01. At ang gantimpala ay isang gold card. Iniisip niya sa sarili, ngayon, oras na para sa gantimpala ko. Nag-shift muli ang eksena sa kasalukuyan. Nang suntukin ni Suyan Kim si Jin Soo-jang sa mukha, ipinakita ng quest window ang isang attack card, na tinatawag na Boxing Dempsey Roll, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang Dempsey Roll. Isang teknik sa boxing. Ipinakita ng quest window na ginamit niya ang Dempsey Roll technique. Nagpatuloy siya sa pag-atake kay Jin Soo-jang ng paulit-ulit. Laking gulat ng lahat sa mga galaw niya. Naghahanda siyang muling sumuntok at nagsabi, "Hintay lang, crew, maghahatid si Daddy ng mga cards." Ipinakita ng quest window na nagsimula ang level up quest. Ipinakita ng quest window na ginamit niya ang Dempsey Roll technique. Pinatumba siya ni Suyan Kim. Ang ibang mga batang lalaki ay lumuhad sa harap niya. At ipinahayag ang kanilang nais na sumunod sa kanya. Mula sa simula, sinabing hindi nila nagustuhan ang mga hanggal na iyon. Ipinapakita ng quest window na ang quest ay na-update, na nag-a-assert ng dominance sa mga high school na nasa ilalim ng kanyang autoridad. Sijan High School 11, Doden High Schools 01, at Jogang Technical Schools 01.
Iminungkahi ni Suyan Kim na mukhang natapos na ang lahat dito, at tinanong kung dapat na ba nilang magpatuloy sa susunod na paaralan. Nagkomento si Hyandang Lee na siya ay isang ganap na thug. Pagkalipas ng ilang sandali, isang estudyante mula sa Doden High ang nagpasalamat sa kanya, dahil inalagaan nila ang Doden High. Binanggit niyang sila ay nagdusa sa pamumuno ng East Gangbok High, kaya't natuwa sila nang makita silang umalis. Kinilala ni Suyan Kim ang Dodojin High sa isang check. Ipinapakita ng quest window na ang quest ay na-update. Pagkalipas ng ilang sandali, isang estudyante mula sa Jogang High School ang nagsabi na sila ay mula sa Jogang Tech. At natuwa silang nasa ilalim sila ng pamumuno ng West Gangbok. At nag-request lang sila na huwag dagdagan ang mga bayarin. Pinatibay niya ang kanilang loob at sinabi na huwag mag-alala tungkol doon. Hindi sila kagaya ng East Gangbok, at hindi sila mangungulekta ng anumang bayarin mula sa kanila. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang isang makatarungan at mabait na pinuno. Ipinapakita ng quest window na ang quest ay na-update, na nag-a-assert ng dominance sa mga high school na nasa ilalim ng kanyang autoridad. Jane High School 11, Dojen High School 11, Jogang Technical School 11. At ang quest ay na-update. Iniisip ni Suyan Kim na nagawa niya ito at ngayon ay maaari niyang i-level up ang kanyang crew. Pagkalipas ng ilang sandali, naupo si Suyan Kim sa banyo at nagmuni-muni na. Sa wakas ay nakakuha siya ng mga level up cards. Ngunit hindi niya alam kung kanino niya ito gagamitin. Tiningnan niya ang mga ranggo ng lahat ng kanyang mga miyembro sa quest screen. At nagtanong kung dapat ba niyang itaas si Hajun sa God tier. Ngunit tinanong kung magagawa ba niyang kontrolin ito kapag kinakailangan. O kung dapat ba niyang ilaan ang lahat ng card kay Hyandang. Nararamdaman niyang may kakaiba sa ideya na iyon, kaya hindi ito umaakit sa kanya. Bilang alternatibo, inisip niyang gamitin ang lahat ng ito kay Kuza. Dahil siya ang kasalukuyang pinakamahina sa kanyang crew. Tinanong niya si Kuza kung maayos ba ang lahat doon. Sumagot si Kuza ng hindi. Nag-isip siya, kung dapat ba niyang isama si Kuza sa laban. Dahil masakit sa kanya na makita itong masaktan. Tinanong niya kung nahihirapan ba si Kuza na magpatuloy. Nang humiling si Kuza na huwag siyang kausapin sa ngayon. Nanatiling kumbinsido si Suyan Kim na darating ang araw na kailangang makipaglaban si Kuza. Dahil sa kanyang ugnayan sa kanya. At nagpasya siyang, kahit papaano, bigyan siya ng mga kakayahan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Binanggit ni Kuza na malapit na niyang gawin iyon. Nagpasya si Suyan Kim, okay, nagpasya na ako. Gagamitin ko lahat ng cards kay Kuza. At nag-click sa quest screen. Ipinapakita ng quest window na lahat ng level up cards ay ilalapat kay Guk Joyoung. At na-activate ang level up card. Sumigaw si Kuza ng malakas. Tiningnan siya ni Suyan Kim at nag-isip kung gumana ba ito. Ngunit sana ay hindi niya ito nakita. Sinabi niya na sa pamamagitan ng pagpapakita ng dominance sa tatlong high school. Na nasa ilalim ng kanyang autoridad. Na itatag na niya ng sapat ang kanyang posisyon sa West Gangbok. Tulad ng kanyang iminungkahi, at tinanong si Hyandang Lee kung tama siya. Pinagtibay ni Hyandang Lee ito, pagkatapos ay binanggit ni Sehong Kim. Na mayroong isang bagay na nais niyang itanong kay Hyandang Lee. Tinanong ni Hyandang Lee kung ano iyon. Nag-usisa si Sehong Kim kung ano ang itsura ng top dog ng North Gangbok High. Binanggit na hindi ito nagpakita sa Gangbok Conference. At mukhang parehong si Yihan at Saek Kang. Ay sabik na makuha siya. Ipinahayag niyang kailangan ng higit pang impormasyon tungkol sa kanya. Upang makapaghanda, sumagot si Hyandang Lee na. Talaga namang wala siyang impormasyon tungkol sa kanya. Tinanong ni Sehong Kim kung may impormasyon ba siya tungkol dito. Binanggit niyang karaniwan. Ang lider ng isang partikular na rehiyon ay may makulay na nakaraan. Angkop sa kanilang istasyon, ngunit wala ni isa mang nakakalam tungkol sa nakaraan ng lalaking iyon. Alam lang niya na siya ay pinapalagay na labis na malakas. Nagkomento si Suyan Kim na nakakabuisit iyon. Idinagdag niya na ang mga rumor tungkol sa kanya ay ganoon din. Sumang-ayon si Suyan Kim, sinabing totoo.
At iminungkahi nilang maghanda na sila pabalik. At maghanda para sa klase. Nagbaw si Hyandang Lee at nagpasalamat. Nagpapasalamat sa oras na ibinigay. Nagkomento si Kuza na siya ay labis na pagod. At hindi niya iniisip na makakatulog siya ngayong gabi. Nag-interject si Suyan Kim at nagsabing, huwag magsabi ng ganoong mga bagay. Binanggit na baka magkamali ang mga tao ng pananaw tungkol sa kanila. Nag-isip si Hyandang Lee na, ang mga bagay ay ngayon ay settled na sa teritoryong kanilang nakuha. Pero hindi dapat patuloy na hawakan ni Suyan ang mga bagay na ganito ng direkta. Siguradong magpapatuloy sila sa pagpapalawak ng kanilang impluwensya sa gangbang. Nag-request si Suyan Kim na huwag kalimutan na siya ay nasa paaralan pa. Humingi siya ng paumanhin at naisip na, wala na talagang paraan na magagawa ni Suyan na pamahalaan ang malawak na teritoryong iyon mag-isa. Hindi na kayang maglaan pa ni Suyan ang kanyang oras sa mga nangyayari. Sa loob ng West Gangbang, iminungkahi niyang kailangan nila ng isang tao na detalye-oriented. Binanggit na karaniwan ay mas detalye-oriented ang mga babae. Nais nilang magkaroon ng isang tao na taututok sa pagtibayin ang kanilang posisyon mula sa loob. Ngunit nagtataka siya kung sino ang magiging handang tumanggap ng ganitong gawain. Napansin niya ang mga babae sa paligid. Tinanong ng batang may maikling buhok. Anong ginagawa ng hanggal na iyon at bakit nakatingin sa amin? Iniisip niyang lahat sa paaralan ay itinuturing na basura si Suyan. At napagtanto niyang may isang babae na nababagay sa gawaing iyon. Samantala, isang batang babae na naka-gray na shirt ang nagtanong kay Cheran Baek kung paano siya nakakuha ng maraming followers sa Instagram. At tinanong kung ano ang sikreto niya. Sumagot si Cheran na kailangan lang niyang maging sobrang hot. Tinawag siya ng batang may brown na buhok na isang hindi matiis na babae. Nakita siya ni Hyandang Lee at nag-isip. Tiyak na may nararamdamang ugnayan sa pagitan ni Cheran at ni Suyan. Kung magsimula man silang mag-date, si Cheran ay taututok sa pagpapalakas ng kanilang grupo mula sa loob. At perpekto iyon. Hinihikayat niyang sumama si Cheran at ibahagi ang kanyang sekreto. Tinanong ni Cheran kung talagang nais niyang malaman. At sumagot na kailangan lang niyang maging cute. Bamulong siya na sobrang sama niya. Naisip ni Hyandang Lee na magtatag siya ng isang unyon sa pagitan ng dalawa bilang kanilang mga pinuno. At magdadala sila ng isang panahon ng kapayapaan at kasaganaan para sa gangbang. Pagkalipas ng ilang sandali, tinanong ni Cheran Baek ang tungkol sa isang party. Pinagtibay ni Hyandang Lee at iminungkahi ang pagkakaroon ng pool party sa isang resort sa gangbang upang palakasin ang kanilang pagkakaibigan. Binigyan siya ng sampal at tinanong kung banibiro ba siya ngayon. Nag-isip siya kung bakit siya ginawa iyon. Sinabi niyang itigil na ang pagpapanggap na magkaibigan sila. At tinanong kung bakit naman siya magpa-party kasama ang mga taong iyon. Binalaan siya na huwag niyang isiping gagawin iyon at lumiko upang umalis. Nagkomento si Suyan Kim na ang pagiging rude ni Cheran. Ang ginawa lang ni Hyandang Lee ay magmungkahi ng party. At tinanong kung bakit siya binigyan ng sampal dahil doon. Iminungkahi niyang, marahil ay medyo sobra ang suggestion niya tungkol sa venue. Tinanong ni Suyan Kim kung bakit. Sumagot si Hyandang Lee na, kasi, ito ang pinakabagong trend sa Instagram. Na ang mga babae ay nagpo-post ng mga litrato ng sarili nila sa bikini. Sa tabi ng pool, at karamihan ng mga litrato ay kuha sa resorts. Idinagdag niya na, kahit nga mga estudyante sa high school ay pumupunta sa mga resort. Nang madalas ngayon, at dahil si Cheran ay aktibo sa Instagram, iniisip niyang tiyak na tatanggapin nito ang pagkakataong pumunta sa resort. Ngunit sayang at hindi siya interesado. Tinuturing ni Suyan Kim na siya ay isang brilyantong magandang hanggal at nagsabing hindi nakakapagtaka na binigyan siya ng sampal. Nagkomento siya na hindi sila dapat pumunta sa mga ganung lugar, dahil mga menor de edad pa sila. Sumagot si Hyandang, ganun nga. Huwag mo naman basta-basta isuko ang layunin mo. Sumang-ayon siya at tinanong kung dapat na ba niyang kalimutan ang plano. Binanggit niyang mukhang talagang laban si Cheran sa ideya.
At hindi niya akalaing magiging galit siya sa ideya ng pagpunta sa trip na ito. Ipinatong ni Kuza ang kamay sa balikat niya at tinanong, "Bakit hindi mo ako tinanong tungkol dito?" Pagkalipas ng ilang sandali, narinig ni Cheran ang tunog ng pinto na bumukas sa kanyang trabaho. At tinanong kung paano siya matutulungan. Pumasok ang mga kaibigan niya at sinabi ng batang may maikling buhok, "Kami ito." Binanggit ni Cheran na natakot siya. At iminungkahi na dapat nilang ipaalam sa kanya kung bibisita sila sa kanyang trabaho. Binanggit ng isa pang batang babae na narinig nila ang balita, tungkol sa kung paano binuk ni Suyan Kim ang resort para sa kanila. At tinanong kung sasama ba siya. Sumagot si Cheran ng hindi. Sinabi niya kay Suyan na hindi siya pupunta. Pinilit siya ng kanyang kaibigan na sumama. Tinanong ng batang may maikling buhok kung bakit hindi. At binanggit na isa itong super sikat na resort sa Instagram. Tinanong ni Cheran kung bakit siya pupunta. Sinabi ng kanyang kaibigan na maaari silang makakuha ng mas maraming followers sa Instagram. At maaari nilang gawin lang ang gusto nila. At pagkatapos ay balak nilang iwasan ang mga lalaki pagdating nila sa resort. Nag-aalangan si Cheran at sinabing medyo masama yata iyon. Ngunit kalaunan ay sumang-ayon siyang sumama. Tinanong nila kung sasama siya. Hinagkan siya, at sinabing siya ang pinakamahusay at makakakuha sila ng maraming followers. Nagpasalamat siya at pinayuhan sila na magsuot ng cute na mga damit para sa trip. Naisip ni Cheran Bik na kailangan niyang mamili ng bikini. Pagkalipas ng ilang sandali, nakatayo si Suyan Kim kasama si Kuza at Hai Andang Lee sa kalsada. At tinanong kung talagang ang trip ay ngayon na. At kung hindi ba siya nagkamali ng petsa. Pinagtibay ni Hai Andang Lee na tiyak nga ito ay ngayon. Ngunit ito'y hindi inaasahan, tinanong ni Suyan Kim kung ano ang hindi inaasahan. Ipinaliwanag ni Hai Andang Lee na iniisip niyang, siya rin ay laban sa ideya ng pagpunta sa isang poolside resort. Tinanong ni Suyan Kim kung anong ibig niyang sabihin. At itinanggi na hindi niya sinuportahan ang ideya mula pa sa simula. Hindi lang niya nagustuhan na makita niyang madaling sumuko siya sa layunin niya. Iyon lang. Nagkomento si Hai Andang Lee na siya ay napakaingay bigla. Biglang nag-interject si Kuza at tinanong, "May tanong ako kay Suyan." Tinanong ni Suyan Kim, "Ano iyon?" Tinanong ni Kuza kung bakit naandito si Hojin. Binanggit na tinanong lang niya ito ng bigla. Ngunit hindi niya inasahan na sasama ito. Nagkomento si Kuza na tiyak na dapat niyang sabihin. Ang estilo niya ay medyo kulang. Napansin ni Hai Andang Lee si Cheran at sinabi, "Ayan na ang mga babae." Nagkomento si Suyan Kim na hindi sila nakasuot ng bikini. Tinanong ni Kuza kung anong ibig niyang sabihin. Tinanong ni Cheran kung bakit hindi niya sinabi. Nasasama si Hojin Gu. Tinanong ni Hai Andang Lee kung nakakaabala ba ang presensya ni Hojin Gu. Sumagot si Cheran na hindi. At biglang parang gumanda na ang trip na ito. Nakatitig si Suyan Kim sa bag ni Cheran Bik. Iniisip na dapat niyang silipin ito. At umaasang may dala silang bikini. Binigyan siya ng sampal at sinabi na tigilan na ang pagtatangkang silipin ang bag niya. Humingi siya ng paumanhin. Ipinapakita ng quest window na si Master ay nakatanggap ng isang hit. Sinabi ni Hai Andang Lee na mukhang nandyan na ang lahat at iminungkahi nilang umalis na. Samantala, sa laban ng East Gangbok High laban sa South Gangbok High. Lumapit ang isang bata kay si Shok Kang. Tinawag ang pangalan niya at nagdala ng agarang balita. Ang West Gangbok ay kumikilos. Tinanong ni si Shok Kang tungkol sa West Gangbok. At ipinagpalagay na hindi ganap na tanga si Suyan Kim. Tinanong kung papunta ba sila upang salakayin ang East Gangbok High. Sumagot ang bata ng hindi. Sinabing maglalakbay lang sila, tila. Nagkomento si Saek Kang tungkol sa mga hanggal na iyon at binanggit na. Tiyak ay alam nilang tina-target niya ang East Gangbok mula sa timog. Idinagdag niya na ang pinakamakatarungan para sa West Gangbok ay magsimula ng atake mula sa kanlurang bahagi ng East Gangbok. Tinanong kung saan sila pupunta. Sumagot ang bata na ang kanilang destinasyon ay ang resort sa Gangbok. Tinanong ni si Shok Kang kung hindi ba ang resort na iyon ay nasa teritoryo ng North Gangbok.
Maraming salamat mga kamanmo sa pagsuporta at pagsubaybay. Hanggang sa susunod na kabanata, samahan natin si Suyan sa kanyang mga quest. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa mga bagong uploads, at i-share din ang video na ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat po.